Ngayong gabi, tunghaya ng iba't ibang mukha ng pag-ibig. Naghahanap ng pag-ibig. Hindi masarap kung walang magulang. Sobrang lungkot. Nagmamakaawang pag-ibig. I talk to God. Huwag mo kong bigyan ng problema na makakalimutan kita. Kasi baka pag nawala sa akin si Buboy, mawala na ang katinuan ko. Tapat na pag-ibig. Napakalaking sakripisyo. Tinitiis ko, ang hirap, masaya ako nung makapundar na ako. Pilit na pag-ibig. Yung tingin ko sa kanya, pareho lang ng tingin ko sa anak ko. Ganun. Siguro ibibigay ko kung ano yung meron yung anak ko, meron din siya. Salawahang pag-ibig. Napakabata pa para makipag-boyfriend. Boyfriend ko po, girlfriend niya na po yung best friend ko. Tunghaya ng kanilang kwentong pag-ibig sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Higit sa lahat, pag-ibig. Susunod na. Ngayong buwan ng Feb-ibig, kumakalat na naman sa internet ang mga love quotes. Tama, tulad nito. Kung ang tinig ng gitara ay musika, ang sigaw naman ng puso ko ay mahal kita. Need pa ba ng notification para magets na like kita? Alam nyo, may mga bagay sa mundo na kahit hindi mo makuha, makita mo lang ay masaya ka na. Yan, ganyan ang pag-ibig. Pero hindi lang puro salita, dapat may gawa. Yan ang love in action dito sa Higit sa lahat, Pag-ibig! Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan, mapagpatawad, mapagtiis hanggang wakas. Ang tatlong ito'y nananatili, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Isang oras nyo kami makakasama live via PLDT. You can also watch us on the web. Just visit our website, cbnasia.org/specials. Kaya text, tweet, chat, Facebook, or email your relatives to watch us on the web. At mapapanood din tayo sa Light TV Channel 33, Channel of Blessing sa Cebu. Maging sa abroad via GMA Live TV, TBN at Film TV sa California. Joining us today are celebrity friends. Pwede nyo silang makausap sa telepono o makachat. Bumisita lang sa aming website at i-click ang chat box. In his book, The Four Loves, C.S. Lewis explains the four types of love. Estorge o pag-ibig sa miyembro ng pamilya. Philia o pag-ibig sa kaibigan. Eros o pag-ibig sa opposite sex. At pang-apat, agape, meaning God's unconditional love. Pero anong pag-ibig ang naghihintay sa batang halos iniwanan na ng lahat? Sabay-sabay natin alamin. Ito ang mga larawan ng pinaslang na ama ni John. Pugot na ang ulo nito nang matagpuan ng taong bayan. Ang ina ni John dahil hindi kinaya ang pait ng tadhana, kung kaya't piniling iwanan ang kanyang anak sa piling ng kanyang lola. Araw-araw, gutom ang kinakaharap ni John. Walang aasahang kumayod at mag-aruga sa kanya, kundi ang kanyang sarili. Malungkot masyado. Hindi matigilan ang lungkot. Matanda na ang lola Sabel ni John. Hindi na maaasahang magtrabaho upang punan ang pangangailangan nila. Pulot boy kung tawagin. Namumulot si John ng golf balls mula sa isang golf course. 10 piso kada bola ang kanyang kinikita. Pero mas madalas, naiipon lang ang kanyang mga napupulot dahil iilan lamang ang namimili nito. Gutom ang resulta. Sumasakit kasi yung tiyan ko lagi. So walang kain, walang bigas. Ito ang kalagayan ng karamihan sa mga estudyanteng nag-aaral sa Lampalapidan dito sa Davao. Masaya ang mga guro kung isa o dalawa lamang ang absent sa klase araw-araw. Ang siste, madalas 10 hanggang 15 bata ang absent sa klase araw-araw dahil sa gutom. Makikita mo talaga sa kanila. Magtatanong din ako sa kanya, ba't hindi ka nag-aaral? Ma'am, kasi ma'am, wala kaming pagkain. Yun talaga number 1 na sinasagot niya sa akin. Malaking problema din ang tubig sa eskwelahan. Walang malinis na tubig na maiinom at madumi ang mga lumang palikuran.
nag-iigib pa ang mga estudyante 1 kilometro mula sa eskwelahan. Dahil dito, marami ang nagkakasakit ng pagtatae at iba pang waterborne diseases. Although meron kami mga CR kanya-kanya, pero sa water, minsan hindi na namin sila pinaihi kasi mabaho talaga. Isang malungkot na kwento ang Lampalapidan Elementary School. Para sa isang lugar na nagbibigay sana ng pag-asa sa pamamagitan ng edukasyon, tila kawalang pag-asa ang makikita. Pero totoong may Diyos na siyang nakaririnig ng mga dalangin ng mga mumunting tinig. Nakita ng Operation Blessing ang kalunos-lunos na kalagayan at agad-agad inaksyonan. Una, isang deep well ang inilagay kasama ng isang water tank. Ito ay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa mga estudyante. May bagong palikuran ring pinagawa ang Operation Blessing. Andiyan talaga sila. Andiyan lang sa classroom, naglalaro. Isang feeding program ang sinimulan sa eskwelahan. Tugon sa kumakalam ng mga sikmura. Si John, masayang kumain ng malinamnam at masustansyang pagkain na araw-araw hinahanda para sa kanila. At kung dati, problema nito ang kakainin, ngayon, pag-aaral na lamang ang kanyang aatupagin upang masimulan na niya ang pagtungo sa isang mas magandang bukas. Gusto kong mag-aral na masyado para makatuto, para paglaki ko, makatrabaho ako, para makatulong ako sa nanay ko. Maaga pa lamang sa kanyang flag ceremony, kumpleto ang hanay ng mga bata. Sa pagsimula ng eskwela, punong-puno ng sigasig si John na sa tulong ng Panginoong Diyos ay matatapos ng kanyang pag-aaral balang araw. Ang liwanag na siyang suminag sa buong lugar ay simbolo na walang problemang hindi pwedeng masolusyonan kung magtutulungan at mananalig sa Panginoong Diyos. Nagpapasalamat talaga kami sa Operation Blessing. Salamat talaga namin. Sobrang saya namin dito. Alam mo, Felici, talagang to God be the glory. Because I went there, I had a chance to visit that school. Wow. Ang ganda ng lugar, minsan it's so breezy, pero kung wala kang tubig, and you need to walk 1 kilometer bringing water, at tapos walang pagkain. So many challenges. So paano makakakonsentrate ang estudyante? Mga bata sa pag-aaral. Talagang mas basic talaga yung pangangailangan ng tubig at pagkain. It's very hard to teach someone who is hungry, walang papasok. Diba? So feel ko yung nafe-feel ng mga guro dun eh. Pero hallelujah, you know, they were sabi mo nga nagbago yung environment nung pumasok yung kanilang mga pangangailangan. Just those little basic needs make so much difference in their lives. Yan ang isang halimbawa ng agape love, God's unconditional love. Isang uri ng pag-ibig na ibinibigay kahit walang kapalit. Isa lamang si John sa 2,333 na mga bata na tinutulungan natin sa pamamagitan ng Bless a Child at Back to School program ng Operation Blessing, our humanitarian arm. Bukod sa pinapakain natin sila ng masustansyang pagkain, binibigyan natin sila ng mga school supplies at uniforms para ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pangarap sa buhay. At hindi lamang ito nakakatulong sa mga bata, pati na rin sa buong pamilya. Totoo yan. Yan ang pag-ibig na patuloy nating pinapadaloy sa libo-libong batang salat sa buhay. Alam nyo, this coming March, 65 or 65 children sa ating back-to-school program ang magtatapos. Kaya naman sa tulong nyo, hindi malayong makamit nila ang kanilang pangarap sa buhay. That's right, Felici. But there are more children waiting for your help tonight and every night this week. So be a blessing. Please call the numbers on your screen, and this whole week together, let us raise 15 million pesos to help our needy kababayans. Kaya right now, our numbers, all our contact information are being flashed on your screen. Pick up that phone and make a donation. Yan, para tanggapin ang inyong donasyon, narito ang ilan nating mga celebrity friends. Sino-sino ba sila, Alex? Thank you! Thank you, Felici. Kasama natin ngayon sina actor-dancer Joshua Zamora, beauty queen Joyce Ann Burton, media practitioner Ron Titular, survivor castaway Chucky Dreyfus at actress Minnie Aguilar. Sa inyong pagbibigay ngayon, may exclusive gifts din kaming ibibigay para sa inyo. Watch this! Sa inyong donasyon na 500 pesos, matatanggapin nyo ang exclusive audio teaching CD ni Peter Kairos na pinamagatang How is Your Heart Today? Alamin kung paano magkakaroon ng isang pusong naaayon sa kalooban ng Diyos.
Sa inyong donasyon na 1,000 pesos, matatanggap ninyo ang DVD compilation na ito. Kiligin at humanap ng inspirasyon sa mga kwento ng mga taong dating sawi sa pag-ibig. Ngunit sa huli ay nasumpungan ang tunay na pagmamahal. Plus, itong How Is Your Heart Today audio CD ni Peter Kairos. Sa inyong donasyon na 2,500 pesos, handog namin ang The Quest for God DVD ni Gordon Robertson. Diskubrihin ang tunay na plano ng Diyos sa inyong buhay at paano nyo siya makakausap sa araw-araw. Plus, itong DVD compilation at itong How Is Your Heart Today audio CD ni Peter Kairos. Sa inyong donasyon na 5,000 pesos, makukuha nyo ang exclusive t-shirt na ito. Isang magandang paalaala tungkol sa pagmamahal ng Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kasama ninyong matatanggap itong librong Kontento Ka Na Ba Sa Kaperahan Mo ni Vic and Evelyn Garcia. Plus, ang The Quest for God DVD ni Gordon Robertson. Higit sa lahat, Pag-ibig DVD compilation at itong How's Your Heart Today audio CD ni Peter Kairos. At sa inyo namang donasyon na 10,000 pesos, tatanggapin ninyo itong limited edition na Love Scroll at libreng seminar on Unleash the Highest Potential of Your Work. Plus, itong librong Kontento Ka Na Ba Sa Kaperahan Mo ni Vic and Evelyn Garcia, ang 1 John 4:7-8 t-shirt, itong The Quest for God DVD, higit sa lahat, Pag-ibig DVD compilation, at itong How's Your Heart audio CD ni Peter Kairos. Sa inyong bukas palad na pagbibigay sa CBN Asia, maipadarama natin ang ating pag-ibig sa kapwa. Tawag na at mag-donate. Alam po ninyo, promise po talaga sa pagbibigay, diyan kayo pagpapalain ng Panginoon. Kasi dito po masusubok ng Panginoon yung ating puso na kung talagang seryoso tayo at naniniwala tayo sa kanyang salita ay bubuksan niya ang durungawan ng langit. At personally, minsan po akala ko wala na talaga akong pera, pero dahil sa paniniwala ko sa Panginoon, minsan yung wallet ko nagkakaroon ng laman. Kaya po, tawag ko nga sa wallet ko ay magic wallet. Alam nyo, sa pagbibigay, hindi ka lugi o talo. Walang tigil talaga ang pagpapala ng Diyos. Ganito rin ang naranasan ni Jennifer Badilio ng Marikina. Nangitim yung anak ko sa operating room. Almost 5 seconds siyang nag-passed away kasi he wasn't breathing. I talked to God. Huwag mo kong bigyan ng problema na makakalimutan kita. Kasi baka pag nawala sa akin si Buboy, mawala na ang katinuan ko. Baka hindi na kita maalala. Yan ang panaghoy noon ni Jennifer. Naging matagumpay naman ang operasyon. Nailabas ni Jennifer si Buboy sa ospital. Ngunit, nagpatuloy pa rin ang lagnat ng anak. Dagdag pa rito, nabaon siya sa utang. Dahil ilang daan libo talaga ang nagastos namin for hospitalization. Nasa gayong sitwasyon si Jennifer na makapanood siya ng The 700 Club. Meron akong napanood na episode na yung mother, na last money niya na lang yun, ibinigay niya pa para sa Lord. And then I was holding 3,500 pesos at that time. That is my last money. Pero gagamitin ko pa rin yan para ipa-confine si Buboy. And then I made a decision at that time. Sabi ko, no, Lord, this is for you. So, tumawag ako sa 700 Club and I committed a pledge of 3,500 pesos. I do not ask for anything from the Lord. I just say, Lord, I just want to give this 3,500 pesos from you. Not asking anything in return because what you have given to me is too much. I'm giving this to you because I love you. At iyon ang naging susi upang makatanggap si Jennifer ng sunod-sunod na pagpapala mula sa Diyos. After I gave my pledge to 700 Club, parang nagdahilan lang si David, si Buboy ko. Naglalaro na siya agad na wala na yung ubo niya. Tapos sabi niya, Mami, makaling na ako. Pinagaling na ako ni Jesus. And then, a week after, mayroon tumawag sa akin na buyer ng bahay na actually yung property ko na yun sa Quezon, 3 years ko na siyang binibenta. Kahit isang buyer, wala halos nagtatanong sa akin. I sold my house for 1.8 million pesos. At lahat ng iba pang may utang sa akin, nagbayad sila at nakabayad din ako ng mga utang ko. Mula noon ay naging kaagapay na ng The 700 Club si Jennifer. Matapos ang isang taon ay muli naming binisita ang pamilya ni Jennifer at natuwa kami sa kanyang ibinalita sa amin. Nag-business ako, I started small. Noong una, syempre parang
within the subdivision, makiklik ka ba? 'Di ba? Parang wala pa ako nakikita masyado na boutique na nag-click sa subdivision. But then nakita ko talaga, inallowed ng Lord na mag-shine kami dito sa bahay. And it was such a blast, especially last quarter of the year. Actually, ngayon nga, kung maririnig mo sinasabi ng ibang mga negosyante na matumal, kami walang word sa amin na matumal dito sa shop. At hindi doon natapos ang pagpapalang natanggap ng pamilya ni Jennifer mula sa Panginoon. My husband worked as a waiter in a luxury liner. Yung dati niyang mga boss na talagang humahanga sa performance niya, bigla siyang binigyan ng training for head waiter. May mga hamon man sa buhay na hinaharap, ay nagpatuloy si Jennifer sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. At nagpatuloy rin ang pagbuhos ng biyaya sa kanyang pamilya. Kapag dumarating ang sunod-sunod na mabibigat na pagsubok sa aming buhay, doon ko lalong nararamdaman na gustong-gusto ko lalong magbigay sa gawain ng Panginoon. Dahil alam ko na mahal niya ako at lahat ng bagay na ibinabalik ko sa Kanya ay hindi pa sapat para sa buhay na ibinigay niya para sa akin. That's how faithful God is. Imagine that. Sabi niya, dito sa negosyo ko, walang matumal. No? And I experienced that myself, Felici. When you give to the Lord, He gives back to you. At yung pagbalik niya is really manifold blessings talaga, yung heaps and heaps of blessings. Cannot outgive Him, sabi nga nila, di ba? Talagang overflowing. Truly, we cannot outgive God. In the book of Luke, chapter 6, verse 38, it says, "Give, and it will be given back to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap, for with the measure you use, it will be measured to you." Ayan, we have on the line right now, Miss Alma of Cavite. Yes, and alam mo, si Alma had been praying, Felici, that God would give her daughter a job. Ngayon, after she gave to the 700 Club Asia, the Lord answered her prayer. And her daughter also received 5,000 pesos from her employer that, she could process her paperwork papuntang Korea. Ibang klase talaga si Lord. Alma, kumusta na? Ito po, sir. Good evening. Marunong ka na ba mag-gangnam sa tuwa? Yes, sir. Ano bang naramdaman mo nang sinagot ka ng Panginoon? Ha? Masaya po. Ayan. Patunay na pag tayo pala ay nagbigay ng maliit man o malaki, ibabalik niya ito ng masigit pa sa doble ng pagpapala sa atin. Correct. Basta po tayo susunod sa Diyos, lahat ay posible. Oh, tama God is good. Amen. Kasi when we obey, blessings will chase after us. Oo. So, He hindi gives lang... all our needs. Kaya unahin natin lagi ang Diyos. I thank God and praise God. Yes. Amen. Amen. Hindi lang ikaw ang pinagpala, pero marami ka pang matutulungan dahil sa inyong pagbibigay. Kaya keep on supporting, ha? Yes, sir. Okay. Thank you, God bless Alma. you. Thank you for calling. Bye-bye. Ayan. Now, here's Alex. Thank you, Peter. Patuloy po na dumadagsa ang mga donations dito at para tulungan tayo magbasa, narito si Chucky Dreyfus. Chucky, alam ko, nasa Survivor Philippines ka. How was your stint? Very good actually. Very hard but very good also. But it was very, nakapag-reflect ako mabuti kasi nga wala kang mga gamit at mga bagay-bagay doon. So it makes you realize how important it is for reflection and meditation and prayer. And prayer, of course. Dahil doon mo ma-realize na walang iba pang mas importante sa'yo kundi ang Panginoon at saka yung how He tends to you when you have nothing left. I like that. Sige, can you read our pledges? Yes, we have a few pledges here. We have 1,000 peso donation, a pledge from Didi of Marikina. And likewise, Aster of Pasig gave 1,000 pesos. And Xavier of Las Piñas, 500 pesos din po. And Maria Teresa of Cavite gave us 500 pesos as well. And Brother Stephen also gave us 10,000 pesos. Thank you very much. And Arnold Actub of Angeles City gave us 500 pesos. Thank you very much for your pledges. Alam ko nga na, I remember this teaching nga na, what you do to the least of my brethren, you do also to Christ. And may the Lord bless you 100-fold for what you have done.
That's right, Chucky. Thank you. Si Julie of Caloocan, 2,500 one-time gift. Si Boyet ng San Mateo, 7,000 one-time gift. Myla of Makati, 1,500 one-time gift. Sheila of Manila, 500 one-time gift. At Cesar of Manila, 500 pesos one-time gift. At so far, your donations have reached 233,916. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Tawag at tumulong na. Pwede rin kayo mag-deposit sa alinmang 1,500 na sangay ng M. Louvier. Ganyan ang ginawa ni Marie. Lord, wala pa akong pera ngayon eh. Pero gustong-gusto ko magbigay. Pagdating ng kanyang sweldo, ay agad siyang nagbigay sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng ML Kwarta Padala. Imagine mo kinabukasan may duty ako. Naka-close ako on the spot ng kliyente. Sa binigay ko 2,000, binalik sa akin ni Lord 60,000 yun. Tulad ni Marie, maaari niyong ipadala ang inyong donasyon at membership contributions sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng M. Louvier Kwarta Padala. Pumunta lamang sa pinakamalapit na M. Louvier branch sa inyong lugar. Mag-fill out ng Customer's Information Form o Bills Payment Slip. Isulat ang inyong buong address at contact number para maipadala namin sa inyo ang resibo ng inyong donasyon. Ibigay sa counter ang form kasama ang inyong donasyon at hintayin ng kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang, di ba? At libre pa ang pagpapadala. Kaya mag-donate na. Abangan, dalaga, naka-18 boyfriends na sa edad na 18. Boyfriend ko po, girlfriend niya na po yung best friend ko. Hirap noon, asenso na ngayon. Alamin kung papaano siya umangat sa buhay. Bilang ng mga batang malnourished sa Pilipinas, umaabot na sa 6 na milyon. Yung kanilang weight below sa talagang weight ng kanilang age. Yung kanilang hygiene hindi pa ganoon kaayos. Mga biktima ng hirap sa buhay, sumisigaw na ng tulong. Pag-inom ng aspirin, may side effects nga ba? Bigla akong nag-bleed. Nagsuka ako ng dugo. Nakita yung findings na yung bituka ko ay butas na. Ang kanilang kwento, titibok na sa pagpapatuloy ng special live telethon ng The 700 Club Asia. Higit sa lahat, pag-ibig. Susunod na. We would like to acknowledge our viewers watching us on the web, viewers from Canada, Kuwait, UAE, Indonesia, and Hong Kong. You can chat with our celebrity friends and donate using your credit cards. Just visit www.cbnasia.org/specials. When you give 10,000 pesos, mapapasa inyo po ang love scroll na ito. Nakasulat po dito ang kahulugan ng 4 na uri ng pag-ibig. Isa na doon ang Eros Love, it's sexual love. Ito yung pag-ibig na maagang nadiskubre ni Carmina. Sa edad na 18, 18 boyfriends na po si Carmina. Ito ang kanyang kwento ng pag-ibig. Grade 6 pa lamang nang magsimulang magka-boyfriend si Carmina. Kaya naman hindi katakataka na magkaroon siya ng 18 kasintahan sa edad na 18. Forning na ako, I'm so insecure po na kailangan kong humanap na love sa ibang tao. Nagagalit ako dahil nag-aaral pa siya, high school pa lang, napakabata pa para makipag-boyfriend. Ngunit sa halip na kaligayahan ay mas matinding kabiguan pa ang nasumpungan ni Carmina. Sa pag-uwi mula sa 1 linggong bakasyon ay ito ang kanyang nadatnan. Yung boyfriend ko po, girlfriend niya na po yung best friend ko. Wala nang nagla-love sa akin. And dumating this point, sa point na sinumpa ko siya. Sa panahon ng pag-iisa, nakatagpo ng kakampi si Carmina sa isang programa sa telebisyon. Napanood ko po yung 700 Club Asia. Sabi doon, kung bitter ka, tanggalin mo yan. And when we acknowledge Him as our Savior, when we acknowledge Him as the one who forgives us, naiintindihan natin what it feels to be forgiven. At pag naramdaman natin yun, mabibigyan din tayo ng lakas para makapagpatawad. Tapos simula po nun, God touched my heart na in spite of bitterness, galit sa kapwa, curse, na God still love me for the bad things I've done. Tapos yun, simula po nung napag-pray ako doon, grabe po yung heal ng heart ko. During that time po, nagpatawad ako kasi naramdaman ko yung forgiveness ni God. Bunga nito, maganda na ang relasyon ko sa namin dalawa, maganda ng pagsasama namin kasi sumusunod na siya at saka malaking pinagbago niya.
Ako masaya na kasi hindi na nga siya nakikipag-boyfriend dahil sabi niya mag-aaral daw muna siya. Ngayon, 5 taon nang single si Carmina pero puno ng pag-asa at pagmamahal. Dati, nangingi akong love sa kapwa ko. Ngayon, I found love kay God lang, talaga. Wow! Alam mo, kung nanonood ka, Carmina, thank you for telling us your story kasi nai-encourage din po kami dito sa 700 Club. At kitang-kita sa expression niya, Felicie, yung release, yung joy, yung parang that heaviness lifted from her. Talaga naman kasi wala namang kasing ibang pag-ibig na makapagsasatisfy talaga sa atin, Peter, di ba? Tama. Kundi ang pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig ng boyfriend o girlfriend ay kumukupas. Sa buhay mag-asawa, minsan nawawala ang tamis ng pag-ibig. Minsan nagkakasawaan na. Pero may isang pag-ibig na hindi kumukupas at nagbabago. At yon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tama ka, Felicie. In the book of Psalms chapter 100 verse 5, it says, "For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations." Siya ang unang umibig sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para tubusin tayo sa bitag ng kasalanan. And all He wants from us today is to come to Him, to embrace His love, to receive Him into our lives. Alam niyo po, all it takes is a simple prayer because the Lord is so willing. He is right there standing, knocking at the door of your heart. All you need to do is open that door and invite Him in. And His promise is He will never leave you. He will never forsake you. We want to invite you to pray a simple prayer, a prayer to surrender your lives to the Lordship of Jesus Christ. A prayer to just declare, siya na ngayon ang in charge ng ating buhay. Let's pray. Just say, "My Heavenly Father, Lord, I've been so hungry for love. In fact, I've been looking for this kind of love from one person, and I'm never satisfied. I've been looking for love in the wrong places. And tonight, I learned that there's a love that's unconditional. There's a love that will just accept me just the way I am. So right this moment, I confess that I'm a sinner. And I ask you to forgive me, O Lord. Cleanse me from all of my sins, from all the unforgiveness that I have kept in my heart for so long. Tonight, I choose to release that. Tonight, I choose to forgive as I receive your forgiveness. And right now, Lord, I invite you, Jesus, into my life to be my Lord, to be my Savior. Right now, Lord, just come into my life. Change me, fill me with your presence. Heavenly Father, thank you for loving me. Dear Jesus, thank you for saving me. Holy Spirit, thank you for empowering me. Today and every day of my life, I promise to live for you. This is my prayer from my heart in the name of Jesus. Amen. Kung sumabay kayo sa aming panalangin at naramdaman ninyo ang pagkilos at presensya ng Panginoon, ibahagi ninyo ito sa amin. Text YES, space, The 700 Club Asia at ipadala sa aming smart number 0920-222-8373, Globe number 0917-406-5001 at Sun number 0923-428-2915. Bata pa lang si Andy ay nakaranas na siya ng kahirapan ng kanyang pamilya. Bakit yung iba meron, kami wala? Halimbawa, may gusto akong bibilihin, hindi namin kayang bilihin. Ang baon ko yun, time ko na yun, minsan 5, minsan G's, minsan wala. Baon ng pangarap sa buhay ay nagsikap si Andy na makatapos ng pag-aaral hanggang maging isang seaman. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting nagbunga ang pagsisikap ni Andy hindi lamang para sa sarili, kundi maging sa kanyang sariling pamilya. Napakalaking sakripisyo. Tinitiis ko, ang hirap, masaya ako nung makapundar na ako. Taong 2004 ay nagdesisyon na siyang manatili sa bansa. Ito ang naging pagkakataon upang mapalapit siya sa Panginoong Diyos. Mula nung makilala ko ang Panginoong Diyos, nandun yung tinuturo ang kamamuhay ng tama at ng tapat. Naramdaman ko yung kaiibang kaligayahan sa aking buhay.
Nasubok ang pananalig ni Andy nang minsang makapanood ng isang programa sa telebisyon. Nung makapanood ako ng 700 Club Asia, naantig ang puso ko doon sa napanood ko sa Cagayan de Oro. Aawa ako. Hindi ko naman sila maabot kasi nga nandun sila sa malayo. Na-realize ko kung nandun ako, anong kaya mangyayari? Sa pagkakataong iyon, muling nanumbalik kay Andy ang kahirapan ng buhay. Kasi nung time na talagang walang-wala kami, na nakita ko yung sarili ko doon. What more pa sila? Hindi lang pagkain, bahay, mahal sa buhay. Sa ganitong pagkakataon, nabuo sa puso ni Andy ang tumulong sa Operation Blessing. Doon ko na naramdaman sa puso ko na ako nga binigyan ng Panginoon. Maabot ko man lang sa ganung pamamaraan. Maparamdam ko na may Diyos na nagbibigay. Hindi nagtagal at ang ginawang pagbibigay ni Andy ay nagbunga ng maraming pagpapala. Ilan sa mga ito ang bagong pampasaherong jeepney at kotse na kanyang nabili. Doon talaga akong nakita kung paano palang pag nagbibigay, binabalik din ng Panginoon. Hindi masukat ang pasasalamat ni Andy sa lahat ng natamong biyaya. Sa pamamagitan ng 700 Club, may papaabot mo sa kanila yung pag-ibig na dinadama mo sa Panginoon, ay padama mo rin sa kanila. May ilalarawan ko ang pag-ibig ng Diyos. Parang dagat, napakalalim, parang sea na napakalawak. Yung pag-ibig ng Diyos, unconditional, patuloy ko nararamdaman. Yan. Alam mo, Alex, pag nagbabasa ako ng Bible, nakikita ko talaga na malapit sa puso ng Panginoon ang mga mahihirap. At yun ang ipinakita sa atin ng segment na yan, di ba? At saka nakita ko rin na kapag umiibig ka talaga sa Panginoon, parang automatic sa'yo yung kabutihan, yung pagtulong. Sabi nga, yung acts of kindness ay nagpapatunay na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo. Kasi hindi mo naman maibibigay yung wala ka. Wala sa'yo. Tama. Ganyan nga ang pag-ibig ng Diyos at tayo ay daluyan lamang ng kanyang pag-ibig. At kapag tumulong ka, tiyak patuloy pang dadaloy ang pagpapala ng Panginoon para sa iyo. In the book of Proverbs chapter 19 verse 17, it says, "He who is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward him for what he has done." Ayan. Nasa linya po natin ngayon si Mimi ng Caloocan. Mimi has been donating to CBN since December. For the first time, she got 70,000 pesos as a commission from Sun Life Insurance where she is an agent. Mimi, balita namin, meron pa daw ibang pagpapalang ibinigay si Lord sa iyo. Pakikwento mo naman sa amin. Good evening po, Pastor Alex and Ma'am Felici. So after giving po sa CBN Asia, tumaas po yung sales ko sa beauty and wellness product from 1,000 pesos to 13,000 pesos plus. Wow. So I thank the Lord for that. When you give to the Lord, and He will bless you as well. Yes, grabe, hindi mo talaga masusukat, no? Kung paano susuklian ng Panginoon ang iyong pagbibigay. Thank you so much for sharing, Mimi. May sasabihin ka pa ba, Alex? Sana huwag tayong kalimutan, pero joke lang. Huwag kalimutan ang gawain ng Panginoon, lalo na sa Operation Blessing, Mimi. Yes, sir. Sige po, pagpunta ko dyan, magtitreat po ako. God bless you more. Joke lang yun, Mimi, ha? God bless you more. God bless din po. Ayan. Tulad ni Mimi, ang kanyang pusong mapagbigay ay talagang pinagpala ng Panginoon. Kaya naman, magsimula na po tayong maging pagpapala sa libo-libo nating mga kababayan na siya namang naging biktima ng mga kalamidad at kahirapan. Pero wag na nating hintayin pang dumating ang kalamidad para tumulong. Kailangan na nating mag-imbak ng mga relief goods tulad ng mga delata, damit at gamot para sa oras ng kalamidad. May agarang tulong tayong maibibigay. Yan ang programa ng Operation Blessing na tinatawag na One Step Ahead. Iba na po ang handa, kaya sama-sama tayong maghanda. Please call the numbers on your screen and tell our celebrity friends that you want to give. Kahit saan ka, pwede kang tumulong. Pwede kang pumunta sa M. Luwilier. You can also donate using your credit cards, especially for our kababayans abroad. Hello there, mabuhay! It's easy, fast, safe, and convenient. Just visit our website, cbnasia.org/specials for more details. Back to you, Peter. Thank you, Felici. Mga Pinoys abroad naman ang pag-uusapan natin ngayon. Kasama si Undersecretary at Executive Director ng Commission on Filipinos Overseas o CFO,
Please welcome Mary Grace Ampil Tirona. Magandang gabi po. Umaga na ba? Hindi pa naman. Good evening, Malapit Yusek. nang mag-umaga. At ako'y tuwan-tuwa na naanyayahan ninyo dito at isang oras ko nang binabantayan ang 700 Club at nakakataba ng puso yung pagiging mapagbigay sa kapwa ng mga tumatawag sa atin dito. No? So Amen. congratulations sa inyong lahat. Yusek Tirona, ano ba ang mga programa ng CFO para sa ating mga overseas Filipinos? Okay, hindi na po tayo nagkakalayo, no? Ang Commission on Filipinos Overseas tumutulong doon sa ating kababayan na gustong lumikas, sinasabi natin migrate, no, to other countries. Ang amin tinutulungan o tinututukan talaga yung mga migrante. Kasi like ang POEA, ang tumututok naman doon sa mga gustong mag-overseas contract workers, no? Ngayon, palabas, syempre, tinututukan natin sila para maunawaan nila yung hinaharap naman nila sa ibang bansa. Kasi yun po ang mahalaga. Marami gusto lang magbiyahe, hindi inaalam kung ano ba yung hinaharap nila doon. No? Challenges, no? The challenges, anong dapat iwasan, ang dapat alamin. So tumutulong po tayo sa ganong paraan. No? Ang nakakataba rin naman ng puso dyan, ang nakakatuwa, yung mga matagal na rin sa labas, kahit na papano po, nasa puso pa rin ng Pilipinas. At ang dapat din nating alalahanin, yung iba sa atin, hindi naman sila milyonaryo Kagaya po nung tumutulong dito sa inyo, hindi naman mga sikat ang pangalan, ano? Inaabangan ko nga kung meron tayong mga nasa listahan ng BIR, ano? Hindi naman po mga maliliit na tao. Ganon din po ang nakikita ko abroad. Akala po natin, porke nag-abroad, yun lang mga milyonaryo ang tumutulong sa atin. Hindi po. Nakita ko yan. Halimbawa, kagagaling ko lang sa Doha last week. And ang mapalad doon, yung ating mga kababayan na nakakapagdala ng pamilya. Okay? Yung mga medyo mataas ang sweldo, nakaka-apply sila para makapagdala ng asawa at mga anak. Malaking blessing yun, Yusek, kasi complete family, sila. No? Yes, and they feel so fortunate, no? Kaya po nagulat ako, sabi sa akin ng isang administrator ng Philippine International School sa Qatar, no? Sabi niya, "Ma'am, ang CFO pala may magandang programa, yung amin yung lingkod sa kapwa Pilipino. Yung mga may kaya at gustong tumulong, nagpapadala rin ng pera sa amin. Tapos sila nagtatanong minsan, saan ba kami pwedeng tumulong?" What a blessing. Or meron naman po mga Ilocano, taga Isabela, sinasabi na, nabagyo pala kami. Bahala na po kayo, humanap kayo ng paaralan o barangay na kailangan tulungan. So dito sa eskwelang sinasabi ko, mga bata, nag-iipon sila 1 real every week, ganyan. What a blessing. What a blessing. At that age, alam na nila tumulong, no? Correct. No? So what I'm saying is they recognize na maswerte talaga din naman sila. No? Kaya parang gusto nila ibalik sa bayan. Maliit pa yan, Right. Mga grade school at mga high school, no? And then Yusek, merong itong conference na dadating, itong summit, no? This February 26. What do you hope to accomplish in this coming summit? All right. This coming summit is the second global summit, no? Siguro para din lumalim yung pag-unawa natin. We held the first global summit in 2011. Yun naman, ang sinabi namin doon sa ating overseas Filipinos, lalo na po yung mga matagal na abroad, no? Marami sa kanila, parang yun ang sinabi ko kanina, nasa puso pa rin ng Pilipinas. So yung iba gustong malaman, ano na ba ang pwede namin gawin para sa bayan? So yung iba gustong mag-invest dito, yung iba naman gustong magretiro na dito, Yes, yung iba, yung medyo tumatanda na, gusto na nga dito na nga sila mamatay, no, pero hindi naman sila mamamatay kaagad, kaya iniisip nila, ano ba ang pwede naming pasukan na kawang-gawa, halimbawa. Hindi So naman, all of these will be all of these are coming. So we wanted to show them that there are these areas of engagement. Pwede sila magbalik turo, alay doon sa bayan. tama. So that was the first one. Now this year, parang nilalaliman pa natin, pinapakita naman natin yung mga halimbawa, what we call best practices nila, papakita naman dito sa atin. Kasi nangyari na. Yeah. Nangyari na at maaring gayahin. Yes. Yun ang maganda sa gaya-gaya putumaya kasi magagandang gawain, magagandang pagtulong, no? Pwedeng
iparamihin pa, no? Dahil yung iba nga, paano ba kami makakatulong? Kaya in a way, maganda nga yung programa ninyo. Dahil meron nga dyan, hindi nila malaman paano ba may babahagi naman yung kaunti nilang kaalaman o kayamanan, karunungan, ganon. We look forward to that summit. In fact, I will be there, Yusek. Thank you. Thank you very much for gracing us with your presence tonight. And your program is very inspiring. So, kaya nga po, asahan natin yung mga kababayan natin sa labas ng bayan. Hindi rin po sila namimili kung saan tutulong. Kay Ilocano siya o Bisaya siya, basta biglang nagkaroon ng kalamidad sa Pilipinas, bukas po ang kanilang puso para tumulong. Ganun ang puso ng Pinoy. The Diaspora to the Development, the second global summit of Filipinos in the diaspora will be on February 26 to 27 at the Dusit Thani Manila Resort and Hotel. Ayan. Thank you very much, Yusek. God bless you. And more power to you. Amen. Thank you po. Back to you, Felici and Alex. Thank you, Peter and Yusek Tirona. Actually, CBN Asia loves our overseas Pinoys. Marami po tayong programa para sa kanila tulad ng ating 24-hour prayer centers na tumatanggap ng average calls na 300 at 4,600 text every day po yan. Meron tayong hotline sa Hong Kong at California. Kapag tumawag sila sa mga hotline na ito, local call lang para sa kanila pero diretso ang tawag sa ating prayer center dito sa Pilipinas. Hindi lang yon, ang ating Monday edition ng The 700 Club Asia ay dedicated sa mga overseas Pinoy. Inaabot natin sila sa ating live webcast at syempre sa pamamagitan ng GMA Live TV, TBN at Philam TV sa California. They can also watch our shows anytime at their convenience through our website. Maglagon lamang sila sa cbnasia.org/media center. Pwede nilang ulit-ulitin pa. Ang ating Asian Center for Missions o ACM ay tumutulong rin sa mga pamilya ng overseas Pinoy sa pamamagitan ng Malayo Man, Malapit Din program. Dito tinuturuan ang mga naiwang pamilya kung paano humawak ng pera at kung paano mapapatibay ang kanilang mga relasyon kahit malayo sa isa't isa. Hindi lang tayo ang tumutulong sa kanila. Sa katunayan, marami na tayong mga kababayan abroad ang nagpahatid ng kanilang tulong. Tulad nina Annalyn Baasan sa San Francisco. Wow! Bulacan. Sige. Kasi okay rin, kahit Bulacan. Nandito pala yung galing sa abroad. Si Hernan of Maryland, USA, 2,500 one-time gift. Okay. Sige. Kaya meron ka pang pledges? Sige, basahin mo na. Marami, pero local ito. Okay. Si Attorney Pasita del Rosario, 10,000 pesos one-time gift. Sabi pa rito, may note, she is disabled. We have to pick up the pledge. Ayan. Okay. Okay. Presi Miranda ng Navotas, 1,000 one-time gift. Ayan, dito rin meron tayong mga credit card donations from Rita of Lucena, 1,000 one-time gift. Julie of Mandaluyong City, 2,500 one-time gift. Meron din Clark from Laguna, 10,000 one-time gift. From Vivian of saan ba ito? Tandang Sora, 1,000 monthly. Thank you. From Dolores, 500 monthly. Taga Dasmariñas siya, Cavite. And then we have Romel of Quezon City, 5,000 monthly. Maraming salamat. God bless you more. Ayan. And of course, para po sa ating updated na natanggap na po natin, nasa 524,416. Hey, praise Keep God. on donating. Yes, hallelujah. Kaya sa iba pa nating kababayan watching us abroad, good news. Pwede kayong mag-donate through iRemit. Here's how. iRemit, iRemit. Mahirap man ang naiisa, ngunit dahil sa'kin sila'y umaasa. Okay na rin, titiisin, ng buhay namin ay pagpalain. Kaya't sa aking bawat padala, sa iRemit lang may tiwala. Sa iRemit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-iRemit. The Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Sa inyong donasyon na 500 pesos, matatanggap ninyo ang exclusive audio teaching CD ni Peter Kairos na pinamagatang How is Your Heart Today?
Alamin kung paano magkakaroon ng isang pusong naaayon sa kalooban ng Diyos. Call us now and give. Abangan. Yung kanilang weight below sa talagang weight ng kanilang age. Yung kanilang hygiene hindi pa ganoon kaayos. Sa karsada, naglalakad ako, nakaramdam ako nung parang bumabagsak yung aking paa at kamay. Ayoko pang mamatay. May natitirang pag-asa pa ba sa kanila? Sabay-sabay nating tunghayan sa aming pagbabalik. Isang uri ng pagmamahal ang dapat nating isapuso at isabuhay. Ito ay ang pagmamahal sa mga bata. Ganyan ang ipinadama ng Operation Blessing sa mga bata sa San Pedro, Laguna. Ayon sa report ng United Nations noong nakaraang taon, halos 6 na milyong kabataang Pilipino ang malnourished. 66% naman ng mga batang 6 na taong gulang pababa ay walang sapat na nutrisyon at tamang pagkain sa hapagkainan. Kadalasan mga pagkaing mayaman sa asin at asukal ang kinakain ng mga bata. Kahit sa Kamaynilaan, 4 sa bawat 100 bata ay malnourished. Ito ang dahilan kung bakit ang Operation Blessing ay tumutulong sa mga batang undernourished sa pamamagitan ng Bless a Child program. Ang batang si Aisin ay isa sa mga nakatanggap ng benepisyo sa programang ito ng Operation Blessing. Si Aisin before kasi hindi kumakain talaga ng gulay. Kaya ayaw niya pumasok ng mga first weeks. Nag-improve yung weight and height niya. Malakas na siyang kumain ngayon. Bilang pasasalamat sa benepisyong natanggap, tumutulong ang ina ni Aisin sa pagluluto ng pagkain ng lahat ng mga Bless a Child program beneficiaries sa daycare center. Papasalamat po ako sa Operation Blessing kasi po naging maayos po yung pangangatawan nila ngayon. Lagi po silang nahingi ng tulong sa Panginoon po. Single mom si Joy. Noong ipinagbubuntis pa lamang niya ang anak na si Red, ay hiniram niya ang anak ng kaibigan na si Nash upang magsanay sa pag-aalaga ng bata. Ngunit di na ito muling kinuha pa ng tunay na ina. Halos sabay na lumaki ang dalawang bata na tila tunay na magkapatid ang turingan. Yung tingin ko sa kanya, pareho lang ng tingin ko sa anak ko. Ganun. Siguro ibibigay ko kung ano yung meron yung anak ko, meron din siya. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, hindi mabigyan ni Joy ng tamang pagkain at edukasyon ang mga anak. First time na dinala sila dito, yung kanilang weight below sa talagang weight ng kanilang age. Yung kanilang hygiene hindi pa ganoon kaayos. Nang maging bahagi sila ng Bless a Child program ng Operation Blessing, unti-unting bumuti ang pangangatawan ng mga bata. Libre ang masustansyang pagkaing ipinagkaloob sa kanila sa loob ng 10 buwan. Nag-gain naman sila ng weight, tsaka yung height din nila, tumangkad din naman sila. Meron din silang mga gamit pang-eskwela, libreng monthly check-up at vitamins na makakatulong upang lubusang maging malusog ang pangangatawan at magtuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral. Sobrang laking tulong po. Kasi unang-una natututo po sila. Nakakain ng tama, kaya sobrang thank you po. So yung sa Operation Blessing, thankful kami dahil hindi lang kami nakatulong sa community namin, kundi ito rin ay pinag-pray ko. At dahil sa tapat na pagtulong ng ating mga partners at donors na tulad ninyo, marami pang mga bata sa kapuluan tulad ni Nash, Red at Aisin ang maaaring matulungan ng Operation Blessing. That's just it, Felici. You see the smile on their face. You cannot put a price tag in that smile. Yes, you know, it's a blessing to see how OB is really enriching the lives of children, you know, through the help of our donors and our sponsors. And Karina, you were saying children are so special to the Lord. Yes, you know, they are so special. I read in the Bible, I have to get the verse reference, but the angels that God has assigned to children, sabi ni Jesus, are those who see my Father's face in heaven. So, ibig sabihin, talagang special ang mga bata. Yan. Ay.
Hangad talaga ng Operation Blessing ang maalagaan ang kalusugan at kinabukasan ng mga bata. Sila kasi ang pag-asa ng ating bayan. Ang kaunlaran o pagbagsak ng ating bansa ay nakasalalay sa kung paano natin sila hinuhubog ngayon. Tama yan, Felici. In the book of Proverbs, chapter 22, verse 6, it says, "Train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it." Ganyan ang paniniwala natin dito. That's why we put premium on the next generation. We impart Christian values and provide positive perspectives in life through the Superbook Reimagined series. Exciting yan. Yeah, oh. Naku, napanood mo na ba, Peter? Alam mo, ang ganda-ganda ng animation. Ibang klase. Ibang klase talaga, you know. I mean, CBN hired the best of the best because we want to give this generation the best. Kailangan para kay Lord excellent, di ba? Oo, at saka this generation, yun ang naiintindihan nila. Alam mo, sabi ng anak ko, this is the animated one. Parang this is the real thing. Oo, kasi yung dating pinapanood natin daw, hindi daw animated. Naluma tayo, Peter. Kaya partner with us in producing this animated series. Part of your gift today will ensure the airing of Superbook. And so far, ayan, your gifts have reached 615,916. Thank you, Lord. Nako, right now, pick up that phone and keep on donating. Yan. Bukod sa pagbibigay, maipadarama natin sa maipadarama natin ang pagmamahal sa kanila sa pamamagitan ng panalangin. Sabay-sabay nating idulog sa Diyos ang susunod na henerasyon sa panalangin ito. Ayan, manalangin tayo. Let's pray. O Panginoong Diyos, maraming salamat at ang mga bata ay mahalaga sa iyo. They are very, very special to you and you love them so much, Lord. Hindi makokompera ang pagmamahal mo sa kanila. We may love them, Lord, but you love them best. And Lord God, right now, we just lift up to you the children of our nation. Panginoon, bigyan mo po ng wisdom ang mga nag-aalaga sa kanila. Bigyan niyo po sila ng pagkakataon na ipasa sa kanila ang mga natututunan nila sa inyo, Panginoon. Lord God, we know that it is your truths, ang mga katotohanan mo, ang magbibigay ng tunay na lakas, ang magbibigay ng tunay na paghahanda sa aming mga kabataan. And we pray, Lord, na mabibigyan sila ng pagkakataon na marinig ang iyong salita, na maintindihan, maunawaan at pag-aralan ang iyong salita, Lord. Because it is your word that will change their lives and transform them into the kind of men and women that you want them to be. And Father, we just lift them up to you right now. We ask for your protection. We ask for protection against the enemy, Panginoon. Maraming mga impluensya ngayon, Lord God, na hindi ka lugod-lugod sa inyo. And we pray right now for your protection. Lord God, we pray against drugs, Lord Jesus. We pray against pornography. We pray against the abuse of others, Lord God. Father, protektahan niyo ang aming mga kabataan, Panginoon. Lord, we pray that you will send help to them and rescue, Lord God, and you will surround them with people who are wise, Lord, who will love them the way you love them, Lord God. Father, we just lift up to you our children. We lift up to you the youth, Lord God, and we thank you. We thank you because right now we stand on your promise that your plans for them are good, to give them a future, Lord God, and to give them a hope. And we thank you, Lord. Maraming salamat. And we pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Back to you, Alex. Patuloy na pumapasok ang ating mga donations. I'm so excited dahil ito po, mula kay Angeli, 3,000. Mula kay Jihain ng Laguna, 5,000 one-time gift. Mula kay Eric ng Tondo, Maynila, 10,000 pesos. Mula naman kay Alma ng Valenzuela, 12,000 pesos, one-time gift pataas ng pataas. At mula naman kay Marina ng Valenzuela City, 20,000 pesos, one-time gift. Kaya sa hindi pa nagbibigay, magbigay na po kayo. And when you give, we have exclusive gifts for you. Watch this.
Sa inyong donasyon na 2,500 pesos, handog namin ang The Quest for God DVD ni Gordon Robertson. Since ancient times, people around the world have been searching for God. In every culture, people have sought earnestly to find someone up there. Diskubrihin ang tunay na plano ng Diyos sa inyong buhay at paano niyo siya makakausap sa araw-araw. Plus, itong DVD compilation at itong How Is Your Heart Today audio CD ni Peter Kairos. Tawag na at mag-donate. Ang mataas na presyon ng dugo ay madalas na tinatawag na silent killer dahil maraming tao ang mayroon nito subalit hindi nila alam. Ito ang dahilan ng pagkakastroke ni Paulino Perlas. Sa karsada, naglalakad ako, nakaramdam ako nung parang bumabagsak yung aking paa at kamay. At doon ko naramdaman na hindi ako makalakad at ginawa ko nga ako ay humiga sa samento dahil ayaw kong bumagsak at sabi ko, stroke to. Ayaw ko pang mamatay. Kasi alam ko na makasalanan ako eh. Sabi ko, ayaw ko pang mamatay. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng second life. At ang buhay ko, gagamitin ko para sa iyo. Then tumawag na ako ng mga tao na sabi ko, Brad, pakitulungan niyo ako. Dalhin niyo ako sa ospital. Makalipas ang ilang araw, bumuti ang kalagayan ni Paulino. Ngunit kailangan pa rin niyang uminom ng aspirin para sa kanyang maintenance at tuluyang paggaling. 2 years akong nag-take ng aspirin at sa pagtitake ko, after 2 years, bigla akong nag-bleed, nagsuka ako ng dugo. Nakita yung findings na yung bituka ko ay butas na. Lingid sa kaalaman ni Paulino, side effects pala iyon ng kanyang gamot na iniinom. Sa ganitong kalagayan, nakapanood siya ng The 700 Club Asia. And then, nabanggit na merong dito na humihingi ng prayer na na-damage yung bituka sa pagtitake ng aspirin. So sabi ko, ako yon. Sa pagkakataong iyon, inangkin ni Paulino ang kanyang kagalingan. Tinupad niya ang pangako sa Diyos na siya ay paglingkuran. Bagaman gumaling na ang kanyang ulcer, may mga natitira pa ring senyales ng pagkaparalisa sa kanyang katawan. Hanggang nakapanood siyang muli ng The 700 Club Asia. Nabanggit niya doon sa prayer yung meron dito na merong remnants ng stroke, humihingi ng prayer, at doon ko ikinilaim na ako yon. Sabi ko, Lord, salamat, pinagaling mo ako, nanlamig ang aking buong katawan, at doon ikinilaim ko sa Lord, magaling na ako. Dahil sa mga biyaya at pagpapagaling na natamo mula sa Panginoon sa pamamagitan ng The 700 Club Asia, walang katumbas na ligaya at pasasalamat sa Diyos ang kanyang bukang bibig. Isang bagay na napakalaki ng pasalamat sa Diyos, yung nakaramdam ako ng kagalingan buhat sa Panginoon nung ako ay may panalangin. Alex, let's pray. Let's ask God for a miracle upon all those watching right now. Okay, tayo manalangin. Father God, in the name of Jesus, we ask for healing and restoration, Panginoon. Napakarami pong mga may sakit ngayon na sumasabay sa amin sa panalangin, lalo na, Panginoon, yung mga nasa heart center, may sakit sa puso. Kapatid, ikaw ay ginang, 60 years old, at ikaw ay nandyan, naka-confine sa hospital na yan. In the name of Jesus, I release God's healing touch to you. Receive your healing from the Lord. Meron ding isang babae na may sakit naman siyang cancer. In the name of Jesus, I release God's healing to you. I rebuke that spirit of cancer in the name of Jesus. I command the spirit to leave you. I loose you from that spirit in the name of Jesus. At marami pang mga may sakit this time sa ibang ospital naman, pero sa Quezon City pa rin, sa lung center. Sa pangalan ni Jesus, ay sinasaway ko ang sakit mong cancer sa iyong lungs, at meron namang isa sa kanyang colon. At lahat ng mga tumatawag ngayon ay dinidinig ng Panginoon ang kanilang panalangin. Marami ang nadidiscern ko ang kanilang panalangin, humingi ng panibagong pagkakataon at second life. Receive your healing from God according to your faith. You are healed. At merong isa na nasa Cebu, siya ay na-stroke din, may sakit siya sa puso, and the Lord is healing you right now. Merong isa sa Laguna
Paralyzed siya hanggang sa paa. The Lord is healing you. Step out in faith. Lumakad ka at pagagalingin ka ng Panginoon. At merong isa, tinaningan na ng doktor. Ang sabi ng doktor, ilang araw ka na lang mabubuhay. But you have the faith. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka pagagalingin. Pag pinanghawakan mo ang salita ng Diyos, you are healed by His stripes. Tanggapin mo ang kagalingan. Receive it, brother, in Jesus' name. Alex, there's also several watching right now. Yung iba sa kanila nagre-rehab na dahil sa stroke. But now, you're going to feel a surge in your body, that you're going to feel the strength of God come on you. As I declare in Jesus' name, healing be yours right this moment. Receive it, brother. It's yours. Kingdom of God now come. Will of God be done in your body, in your life, in the name of Jesus. Someone with a tumor on the left side of your brain, the Lord is healing you from that tumor. It is gone in Jesus' name. Someone na meron kang constant epileptic seizures, the Lord is just freeing you from that right now. He's removing that from your system. You're never going to have seizures again. Receive that in the name of Jesus. Several ladies also with cancer of the breast, stage 2, yung iba stage 4. In the name of Jesus, you are healed, completely cleared of any cancer cell in your body. Receive that, sister, in Jesus' name. Felici? There are people right now who also will receive healing from emotional wounds. Panginoon, merong nakikinig ngayon na she's contemplating to end her life. And the Lord is saying no. The Lord is saying He loves you. Your life is valuable to Him. Do not do what you are planning to do. The Lord said that He has a good plan for your life. Turn back to Him. Turn back to Him. Kaya wag mong gawin ang pinaplano mong gawin. And hindi mo alam kung ano magiging consequences ng choice na yan. And the Lord is saying, do not do that right now. The Lord says that He has forgiven you for whatever it is that you have done. And He wants you to come back to Him because He will make your life new. And the Lord is also asking someone to humble himself. Magpakumbaba ka so that you can be reconciled with that person who has hurt you. Magpakumbaba ka, the Lord is saying. And the Lord is reaching out right now and just giving you the grace to be humble and to come to Him. Meron din pinapagaling ang Panginoon na may cancer sa colon. The Lord is healing that right now in the name of Jesus. Merong sakit sa ipin. Hindi ka na makatulog dahil sa sakit na yan. The Lord is healing that right now. Receive your healing. Thank you, Lord Jesus. Thank you in Jesus' name. Amen. And amen. Ang special telethon na ito ay naging posible dahil sa pag-ibig ng lahat ng ating partners. Kaya maraming salamat sa PLDT, M. Luwilier, Unleash International, MAFC Catering, OMF International, United Neon, Giga Aromatherapy. I'd like to thank also Miko and also Fanny Serrano Salon. At sa ating mga media partners naman, thank you sa Philippine Daily Inquirer, the Manila Bulletin, the Philippine Star, Malaya, Starmometer, Show Business, and the Ultimate Fan. Naway ang pag-ibig at pagpapala ng Panginoon ang umapaw sa inyong buhay, pamilya, trabaho at negosyo. Back to you, Peter. Thank you, Felici. So far, your giving has reached, 725,516. Maraming pang oras. Keep on calling at kahit patapos na ang aming show, narito ang aming trained counselors para tumanggap ng inyong donations. Kaya keep on calling o mag-donate na sa M. Luwilier kung gusto po ninyo ngayon mismo dahil ang ilang sangay nito ay bukas 24 hours. In 1 Corinthians 13:4-8, it says, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices when truth wins out. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. And verse 13 says, and now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. At dito po nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Mga kwento ng pagbabago para sa pagbabago. Ako po si Felici Pangilinan Buizon. Stories of hope, faith, and love. Ako po si Peter Cairuz. Ako naman po si Alex Tinsay. Hanggang bukas dito sa Higit sa Lahat, Pag-ibig! Susunod na po ang agenda. Nung nag-asawa ko, akin ito. Hindi na pwedeng agawin sa akin. Sira-sirang bahay,
mga pananim na di na mapapakinabangan. Sinasalamin nito ang mga pangarap na tuluyan ng winasak ng nagdaang bagyo. Nang matapos ni Ronnie ang trabaho sa abroad, ay simula naman pala ito ng tumitinding problemang pinansyal nila ng asawang si Mayet. Higit sa lahat, Pag-ibig, Martes, alas 11 ng gabi.